Sa Bacoor, lalawigan ng Cavite naman, sugatan ng isang kapitana ng barangay. Matapos paulanan ng bala ng mga lalaki na kamotorsiklo ang kanyang sasakyan. Patay ang dalawang kasama ng kapitana. Mula sa Bacoor, Cavite, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. May patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Cavite PNP kaugnay ng pang-aambush kagabi kay Chairwoman Catherine Palabrica dito sa Bacoor, Cavite. Pasado alas 8 kagabi nang makarinig ng sunod-sunod na putok ang mga residente sa barangay Queens Row West, Bacoor, Cavite. Sa makitid na daan na ito, hinarang daw ng dalawang motorsiklo sa kayang 4 armadong lalaki ang SUV na sinasakyan ni Barangay Chairwoman Catherine "Cathy" Palabrica. Pinaulanan ng putok ang SUV na may 10 kataong sakay kasama ang kapitana. Oo, naririnig ng misis ko na, "Kuya, maawa na kayo, mga gano'n." Tapos, nung lumabas kayo, ano yung nakita? Nagpalipas kami kasi ayaw namin baka nandiyan pa yung gunman eh. Ayon sa investigador ng Bacoor Police, galing sa barangay hall ang grupo ni Kapitana ng Tambangan. Patay ang dalawang kasama ng chairwoman, ang driver ng SUV na si Bobby Palabrica, bayaw ng Kapitana, at ang barangay executive officer o XO na si Reynaldo Primero. Sugatan naman si chairwoman na agad isinugod sa St. Dominic Medical Center at maayos na raw ang kalagayan. Sa ngayon, hindi pa siya nagbibigay ng statement tungkol dun sa pangyayari. Dahil siguro baka medyo magulo pa yung kanyang pag-iisip. Politika ang isa sa nakikitang dahilan ng pananambang. Re-electionist kasi bilang councilor ng Bacoor ang asawa ni Chairwoman Cathy na si Ray Palabrica. Ikinaalarma naman ito ng mga lokal na opisyal ng Bacoor. Kaya inatasan na ang PNP na magbigay ng seguridad sa kapitana at sa asawa nitong konsehal. Nasyak siya sa nangyari, no? At talagang ang feeling niya ay talagang mamamatay na sila. No? Sinalba siya nung dalawa eh. No? Hinarangan talaga siya. No? Kaya siya ang nabuhay sa mga rally namin, meetings namin, no? Even sa mga house-to-house namin. No? Tingin ko kailangan na rin namin ng security, no? For the protection lang ng lahat. Well, political season ito. Alam naman natin na leaders namin itong tinambangan ng hindi natin nakikilalang mga tao. Sana walang anggulong politika, pero kahit anong tingin namin, dun patutungo talaga. Kasi pangatlong insidente na ito ng ganitong klaseng kaganapan dito sa lungsod ng Bacoor. Nang balikan namin kanina ang sasakyan, nakita naming tad-tad ito ng tama ng bala. Ang dalawang nasawi, marami ring tamang tinamo sa katawan. Patuloy raw ang investigasyon ng pulisya. Inabutan naming nasa crime scene kanina mga pulis at kinakausap ang mga residente na nakatira malapit sa pinangyarihan ng ambush. Patuloy raw ang pangangalap nila ng ebidensya. Mike, sa ating pagpunta kanina dito sa PNP Crime Laboratory sa Imus, Cavite, ay pansin natin na tad-tad ng bala yung driver side lamang nitong sasakyan nila Chairwoman Palabrica at basag yung dalawang bintana sa harapan. Natsyempuan din nating sinasailalim ang nasabing sasakyan sa forensic investigation ng mga tauhan ng scene of the crime operative. Samantala, napag-alaman natin mula sa mga tauhan ng St. Dominic Medical Center na na-discharge na kaninang umaga si Chairwoman Palabrica at pawang minor injuries lang daw ang natamo nito. Sa pagkakaintindi natin, Mike, ay nasa ilalim na ngayon o sumasailalim na ngayon sa police protection ito mag-asawang Palabrica dahil nga sa nakikitang banta sa kanilang buhay. At yan ang latest mula dito sa Bacoor, Cavite. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.